Oh, ako, lalalim ang mata mo niyan. Sige ka. Oh, Edwin. Oh, Parang hindi ka mapalagay dyan. Di ba dapat nagpapahinga ka na? Big day mo bukas. Oo nga eh. Ayaw ko dapuan ng antok eh. Ate Luding, kinasal ka na dati, diba? Oo naman. Parang ikaw din ako. Hindi rin ako makatulog. Nininervous kasi ako eh. Pero, kinabukasan, nung lumalakad na ako papunta sa altar, tapos nakita ko na yung mukha na magiging mister ko, ako nawala na yung kaba ko at hindi na nawala ang ngiti sa aking mga labi. Nakakaingit naman kayo. Parang ang saya-saya na araw na yan. Bakit, Ira? Hindi ka ba masaya? Ano mo, Ate Luding? Pinangarap ko naman din na ikasal. Kaya lang, hindi naman sa ganitong paraan. Siguro excited ka lang kasi ikakasal na kay ni Aya. Paano naman ako may excite makasama yun? Eh, umiral na naman yung kaartehan kanina. Tingnan mo, nagsungit. Tapos ang arte. Bakit naman kasi ang iksi-iksi ng pasensya mo kay Aya rin? Ano ba yung pinagbubuhatan mo ng galit mo sa kanya? Dags, matagal na yon. Kahit na, Edwin. Kahit matagal kahit nakalipas na yun. Kung hindi mo ilalabas yan, wala. Maapektuhan yung nangyayari ngayon. Ira, mahiwaga ang pag-ibig. Maraming mukha. Minsan, natatakpan ng galit. Pero, kapag natali na sa puso mo ang pagmamahal, lipas man ang panahon, naroon at naroon pa rin yun. Umpisa kasi yun nung bata pa kami. Sinabi niya sa akin, sasama siya sa Maynila. Naghintay ako buong magdamag. Pero wala, hindi niya ako sinipot. Siyempre, yun. Noon na yun. Ang pinag-usapan ngayon, ikakasal ka na bukas. Oo nga eh. Paano kung maulit-ulit yung nangyari? Paano kung hindi niya ako siputin?